Bata pa lang, inayos na. Yung kapatid, at sa ito pa lang ng mama, matay na. Si Susan, nagka-cancer. Gusto ko lang naman po maging masaya. Kapag ang isang tao raw ay may maraming bumog, ibig sabihin, marami siyang pinagdadaanan. Parang basag na baso na durog-durog na ang kanyang puso. Isa na rito ang totoong kwento na ating ilalahad ngayong gabi. Isa siyang babae na dumaan sa tila walang katapusang pananamantala. Problema sa pamilya, sa kanyang asawa, at sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama. Paano niya kaya malalagpasan ang lahat ng ito? Hahantong ba siya sa puntong sumuko na siya at pati ang Diyos ay kanya na rin sinisisi? Ang mga detalye ng masalimuot niyang pinagdaanan. Sabay-sabay natin tunghayan dito sa aming episode na pinamagatang Reyna ng Bubog na Marie Chris Mahipales Story. Ayun kang tumulo ka. Baboy ka. Pinalay mo na ko. Kaya may ginawa mo sa ako. Sisiguratin ko sa'yo. Hindi kaya naulihan ko ano. DJ Sibot ang dito sa kong aba, disable na ang YouTube account. Wala na ang YouTube. This live stream was out because Pagay ko pa talaga 50 milyon na? Akala ko, tulungan sa tayo ka mo ng ayun pa yun. Mano, ganun din naman. Makakalaga rin si Intoy. Makulungan yun. Pero namang padrino kung sa loob ng kasuhan. Ito makakalabas din siya. Ito mo yung muna ibibigay ng danyos na pera. Makakalunod din yung may puso. Ay, nasa ang anak ko. Alam mo ba kung gaano kasmitig sa tatay yun? Bata pa si Marquis. Nagdadalaga pa lang yung anak ko. message. Pwede nga na. Thank you, Riot na yun. Bago pa sa makarating sa bilang ko kung gagawin ko. Ano mo? Hindi naman ko yung marikinis eh. Kaya, ako yung galit. Sa Diyos lang natin ang lahat. May pinipili ang Diyos na. Sinong sasagot? Sinong tutulungan? Kaya niyo, kung kami ng manang sa'yo. Ngayon, galit ito ba ng Diyos? Bakit? Pinabayaan niyo na kami, Lord. Wala mo sa mga. Mula pa noong pagkabata nila, ang pakiramdam ni Henry, hindi siya mahal ng kanyang ama
at lagi na lang ang kapatid niyang si Chris ang inaasikaso nito. Lalo na noong naghasa ito ng isang lalaki hanggang sa Kuya, Papaano mo sa'yo? Huwag mo na kay Papa. bakit? Saan ka pumunta? Kahit saan. Kung saan lugar yung ayos para sa akin. Ayoko na dito, Chris. Walang mangyayari sa buhay ko. Ikaw nga po pala. Iiwan mo lang kami ni Papa. Sa bahalan na. Sorry, different. Plenty of Hindi kayo ipat. Kuya! 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 Anong naaalala mo nangyari nung kabataan mo? Paano ka lumaki? 5 years old po ako na dito po kami nanirahan sa Pandacan, Maynila. Maganda naman po ang buhay namin ng bata pa po ako. Ang nag-decide po yung mother ko na mag-resign na lang po yung papa ko. Umuwi na lang daw po kami ng Samar. Ngayon, ano nangyari naman sa'yo nung nandun na kayo sa Samar? Mag-aral naman po ako doon. Yung mama ko po, bumalik na po yung Manila kasi nagpaalam po siya sa papa ko na babalik na lang daw po ulit siya para magtrabaho. Then yun po mayon po yung papa ko na magtrabaho po siya dito sa Maynila. Tapos nung nandito na po siya sa Maynila, hindi na po siya sa amin nagparamdam, hindi nagsulat. Nakapagtapos ka? Ano lang po yung tapos ko, grade 6 lang po. Grade 6. So, ayun po yung nag-graduate ako ng grade 6. Ayun po yung na-rate po ako na nag-graduate po ng grade 6 contest ako. Kasi naman ako sa July. Mahirap man, pilit na kinalimutan ni Chris ang madilim niyang nakaraan. Pati na ang anak na kanyang pinaampun. Wala na rin siyang balita sa kanyang ina. Gayun din sa kanyang kuya Henry na hindi na bumalik sa kanilang probinsya. Buong tapang na hinarap ni Chris ang mga bagong pagsubok sa kanyang buhay bilang isang asawa at ina ng tahanan. Hanggang sa Wala ako na naman yata balik ng salamin. Taas naman yata yung grado ko eh. Yung grado ng mata ko. Papa, ito, kalabasa. Ang palinaw ka ng mata. Tapos, magpa-check up ko dun sa optical sa bayan. Sagot ko na yung bago mo salamin. Huwag na. Dagdag gastos pa ako. Ay. Kumusta naman pala kayo ng asawa ko? Ayos lang, Papa. Kumikita naman. Sakto lang. Nakatap. Yung panganay mo, kumusta? Papalag ka sa kayo? Papa, report. Papa, report ang Galit pa rin po siya sa akin, Ma. report. Bumalik po kami nakita po sumunod sa sinabi sa akin eh. Didn't keep down. No. Tuluyan ko na siyang pinabayaan. Nakalimutan ko na daw po ba na meron pa ako isang anak. Forget daw po ba? Ginasa ako ng tatay niya noon. Sabi niya po, siguro mas mabuti na ako na lang daw po kami magpusto po makita. Nakalimutan na daw po niya na meron po siyang nanay.
Kasalanan naman sa ginawa ng tatay. Sakit na po kasi sa tuwing naalala ko po yung pagbato, naalala ko po yung ulit-ulit ako walang iya na ginawa sa akin ng tatay niya eh. Kasalanan Ang place. Surplus. Ate Chris. Ate, lumabas na yung finding sa bukol ko. Malignan na daw, ate. Kailangan na makaoperahan para hindi na kumalat yung cancer sa katawan ko. At di mamamatay niyata ako. Ganun po kalaki, Papa. Parang muntong bumabalik pa rin sa alaala ni Chris ang bubog mula sa kanyang kabataan. Kasabay pa nito ang mga pagsubok sa kanyang mga kapatid na naging cargo rin nila ng kanyang ama. Dahil na naman ang matinding sakit yung kapatid mo. Saan naman akong magawa? Naasahan ko papautang sa akin para sa operasyon niya. Pupunahan ka pa yata. Since lagi po ako may ambaga, agad din po kami ni Toto eh. Nawa ko yung anak. Dito lang sana yung Kuya Henry mo eh. Pero sana akong katuwang. Wala na. Malumutan na tayo. Kaya sila ng mama mo. Iba na nga. Hindi tayo susunod. Hanggang dito tayo, diba? Laban lang. Laban lang. Mama. Ay, Chris. Ano mo nangyari sa buhay ko? Magandang gabi po. Ako po, si Mama po. Gusto kayo pa? Para sa Tawarin niyo na ako. Gawin ko pa pala. Yung
hindi nagpakita. Para sa mama mo, Marami po ako po. kinirling ng hangin, sabi ko itong sinupalo. Sampu. Ano? Kaya ka na? Iwabahan naman ba kami? Kaya ako naglayas ng busi. Kasi ano? Sinutil ako, mama. Mama lang naibigay sa'yo ka. Kahit kapirasong ginawa. Kaya nagkawat ka tayo. Nalayo pati yung kapatid ng susus. Ngayon, may sakit na kansus. Balik ka lang sa pinanggalingan mo. Mabalik ka doon, Henry. Kaya naman ako nag-layas ng kasi. Kasi nanap ko rin si mama. Pero hindi ko siya nakita. Nabalita ako. May ko na sa pamilya. Bakain wala naman po si Mama. Kuya, dito, oh. Balik po siya. Piniligang po niya tayo. Wala si Kuya. Nabibigay sa pisa ngayon. Ano nararamdaman mo nung nakita mo ulit ang buhay? Masaya po. Masaya, ha? Nakita ko po siya at saka nalaman po namin na ganoon po yung mama namin dito na yung asawa daw po yung mama namin tapos nagkaanak daw po ng 3, iba-iba. Namibenta daw po yung kapatid namin kasi nalulong po siya sa bawal na gano'n. After 1 Eh, year. ikaw ba? Nakita mo ulit ang mother mo, ang mama mo? Nakita mo ulit? Mula noong kabataan mo, hindi mo na nakita hanggang sa araw na ito, hindi mo rin nakita. Hindi nalaman ko na sabi ni kapatid, sandwich na daw po yung mama namin. Kasi dati po, yung mga nag-a-addict po dati, sinasandwich po. Marami po kasi dati sa Pandakan. Kaya, naman wala ito. Diba? Naman, sandalay pa ako sa lakas. Ipon lang ako ngayon, pero sa isang taon, magkaroon na naman tayo ng baboy dito. Itsura na! Kasala na! Wow! Kapag siya na ko ang sulat ng singapay. Gusto ko dito sa amin. Nandun ka talaga din sa girlfriend mo, ha? Ay, kaya. Hindi lang din na din. Baka ako mamadin pag pinisado ko yan. Kumain ka na nga ng kuya. Ha? Ba? Ano nangyari? Bata. Matagal lumipas ang pangulila at sakit ng pagkamatay ng nakababatang kapatid ni Chris. Sa kabila ng kanilang kahirapan at sunod-sunod na pagsubok, pilit pa rin niyang sinikap na manatiling buo ang sarili niyang pamilya. Hanggang sa... Adam! Adam, tama na! Tama niyo ako! Dating hayop na yun eh! Ano ba? Oo! Wala na yung kwenta ng asawa tama. Alam mo ba? Lagi ka nalang paglasing. Wala ka ba talagang kahilihan sa amin ng anak mo? Nakapagkalan kahit hindi na asawa mo. Hindi na lang tutupakin eh. Hindi sumawain eh. Pero ka naman doon.
Kumusta ba siya bilang padre ng pamilya? Yung una naman po, nung nakilala ko po siya, wala naman po siyang bisyon, hindi po siya umiinom, hindi po siya nagbabarkada. Kaya nagustuhan ko po siya kasi mabait naman, may ingat po. Tapos, nagkaroon po kami ng isa, babae po yung anak namin. Sobrang mga na kumpare, kumare, doon na po lumabas yung ugali niya na nangiinom na po siya tapos sa babarkada. Tapos pag sinasaway ko po siya na huwag ka nang uminom kasi lasing ka na, hindi po siya nakikinig sa akin. Sinasabi niya, hindi pa ako lasing, kaya ko pa naman. Sabi niya sa akin. Kaya nung decide ko kami na umuwi ko ng probinsya kasi akala ko po magbabago na po siya. Pagdating po sa probinsya niya, nag-aaral pa rin po kami, hindi po kami nakakasundo. Kasi uwi pa rin. Hindi na po siya uwi, nag-aaral kami sa mga bagay na sa pinansalo po, kasi nasanay po sa dito sa Makati, nung magtitedi sa driver po siya, na araw-araw po siya nagkita, saka malakas po po dati ng pedicab, kaya araw-araw kami nagkita. Tapos yung anak po namin ng isa, kung ano po yung gusto niya, nabibigyan. Yung po kami ng probinsya, kasi wala na po siyang kita, yung comprado na aning na buwan, bago siya magkakapera. Parang yung ulo niya na hindi nabibigay yung gusto ng anak niya sa pagkain, kung ano po gusto. Kaya napisisyon po ako na iwanan po siya. Parami yung ino mo ah. Pinagadaan. Yung mo daw mo eh. Wala, sinuspindi ang YouTube account. Suspend. This account. This Ano bang problema mo? Hindi ko maintindihan din. Wala kang tiyan. Ay, nagawa sa akin. Gusto wala sa relasyon ko. Hindi ko meron sa iba. Hindi ko alam. Yan na lang ayos sa akin. Yung sinabi ko sa'yo sa yung pakakasalan ko. Alam ko siya. Alam ko kasi sa'yo. Sabi ko siya lang eh. Labis sa dinamdam ng kuya ni Chris ang mag-iwan sa kanya ng kanyang nobya. Naging malulungkutin ito at dumaan sa matinding depresyon hanggang sa Yan na. Ganap sa yung kaibigan mo, taga Maynila daw. Hindi. Hindi, ba't matakalak to? Hindi. Hindi. Pagkalaat po kayo ng pagkain ha, wala ba po naman yung sa'yo?
Mother girl. Sa kabila ng magkasunod na trahedya na nangyari sa pamilya sinikap na mag-amang Arsin at Chris na pag-aamin ang loob ng isa't isa. Umaasang darating din ang panahon na magiging tahimik at panatag na ang kanilang buhay. Hanggang sa sigurado ka na. Ayaw. What? Bumaba ka doon! AJ! Hello, Chris. Yung anak mo, pinaglakan ako ng pinto. Ayaw ka talaga pausapin eh. Diyan, hayaan mo na po. Naiintindihan mo naman siya eh. Hayaan na lang po natin. Sasaan ba? Naiintindihan ka rin niya. Huwag kang mag-alala ha. Ako nang bahala sa anak mo dito eh. Pagpusa na sa papa mo ha. Paglagin siya kamo. O sige na. Ingat kayo. Sama naman mo ng ubo niyo. Diba? Makalawag ko na tayo Manila. May bata
bayan mo sa tumana kagabi. Si Amay Enzo, may sumaksak daw. Napakasulit naman talaga ako matindang yun. Ikaw kinagaling. So, ayun po ba yung napapapalit ng kulang? Hindi ka natutuloy. Siga pa. Tawag ka na po magsalita. Hihirapan ka na. Ano naman na nangyari sa tatay mo? Ilang beses na daw po nagpagamot sa Samar, hindi daw po gumaling. Kaya sabi po ng kapatid niya, nandito po nakatira sa Kainta, na pumunta na lang daw po dito yung papa ko para dito na lang daw po ng pagamot. Kaya nung pumunta po dito yung papa ko, nagpa-laboratory po siya, tapos nagpa-x-ray. Tapos yung palaboratory na po siya, gumaling na po siya. Hindi na po yung sa pinaka-interview sa kapatid. Nandito na po yung dalawa kong kapatid, buhay pa po yung kapatid kong pang-tatlo at saka yung dalawa po. Kaya sabi po namin sa papa ko na huwag na po siyang umuwi kasi nandito naman po kami. Kasi yung pangatlo ng kapatid ko yung trabaho naman po, nag-aalaga po yung bata. Tapos may bahay naman po ako sa bagong silak ng tahan po ako. Kakaluwa ko na lang po yung papa ko. Nung gumaling po. Kasi yung papa ko, dumaan na nangyayari nila sa Manila ang sinasin at ang kanyang mga anak. Sila nakala kung sa kanilang pagbabalik sa probinsya ay naghintay na naman palang isang pagsubok. Babalik yung buwak doon tayo. Hindi ang mga boy. Ikaw. Napakahirap ng isa namang pagsubok na ito sa tatagan natin. Tama. Naging matatag na nga siguro tayo dahil pinatigas na rin ang panahon ng mga puso natin. Mawala man silang lahat, anak. Ipinagpapasalamat ko pa sa Diyos na andyan ka pa rin. Hindi mo ako pinababayaan habang naghihintay ako. Sabay-bayin tayong mananalig. Nandikit tayo, di ba? Huwag mong mababayaan ang mga anak mo. Mahal ko kayo. Mama.
wala Hollywood Asian movies. Wala Hollywood movies. Wala Hollywood. Wala ka ng dasal sa inyo noon. Hindi ka nasituin. Ano mo ba talaga akong piliin? Gusto ko lang naman mabagay sa'yo. Gusto ko bumuo ulit. Pwede alam mo. Alam mo yun. Lahat ng bukod dito sa puso ko. Hanggang siguro. Ano yung mga aral? Pinakamabigat, yung dinadala mong aral dyan sa mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Kaya po na mag-ano lang po, makatatag lang po, pray lang po kay Lord. Kasi yung mga pinagdaanan ko po, siguro may plano po si Lord para po sa akin. Anong plano? Alam mo na ba kung anong plano? Katulad po yung ganito na Wala Hollywood movies. gusto lang na pinagdadasal ko sa Panginoon na Wala Hollywood movies. gusto ng buhay ko para po yung papa ko natulungan ko po sa hinaharap ko ng pagsubok. Meron na Hollywood At sana ang Pilipinas natin ay natuturin at sa buhay mo napakasalimuot talaga naman. Pero tama ka. Wala ng pag-asa. Habang may hinigas, may pag-asa. Lalo na Hollywood. sabi nga ng isang quotation, what does not kill you makes you stronger. Ibig sabihin po niyan, kahit ano pa ang dami at bigat ng problema mo, ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, kailangan manatili kang matuto at hindi ka magpapatina. Sa halip na sisingil ang inyong kahirapan, ang ibang tao, hindi kaya ang Diyos. Gumawa ka ng mga paraan para lutasin ito. At panatilihing malakas ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, Bakit wala Hollywood movies? Wala